Hello everyone! Today is my flight papuntang Sweden. Si mama at si papa talaga yung dapat mag-travel this year. Pero dahil hindi sila available, so ako na lang ang magbabakasyon. Dahil ito ang first international flight ko, sobrang kabado ko na talaga dyan. Bye-bye. At habang naghihintay ako ng flight, nakaramdam ako ng gutom. So, umorder muna ako dito sa Cafe Yulo. Finally, dumating na nga yung eroplano. At habang naglalakad ako papasok, ay naghalo na yung kaba and excitement ko. So, ayan, nakapag-retouch na nga ang lola nyo at pulang-pula na ang tuka. At ito, kinakabahan na ako niyan. Grabe. Itong flight ko nga pala ngayon ay from Bicol to Manila and it takes around 15 minutes only. Ito yung first flight ko to Sweden. At nakarating na nga tayo sa Manila and meron akong more or less 6 hours na layover. And also, kinakabahan na rin ako sa immigration. At finally guys, nakalagpas din ako sa immigration. Grabe, sobrang kabalo talaga ako kanina. Ang tagal ko doon kasi hinanap pa yung birth certificate ko. Tapos birth certificate din ng ate ko. So buti na lang meron ako nakasave na birth certificate namin sa email ko. At ayun, napakita ko. And as you can see, andito na tayo sa Qatar. At buti na lang, kahit na overwhelmed ako sa kaganapang ito, ay napansin ko pa rin yung special assistant na kinuha para sa akin. Thankful ako na mayroong special assistant na binook sa akin kasi hindi ako nahirapan maghanap ng gate for my next flight. And finally, this is my third flight to Sweden! Here I come! Siya nga pala guys, share ko lang. Alam niyo ba, during this flight, nakadalawang beses akong umiyak, as in, iyak from my heart. Yung tears of joy, kasi I was so thankful, grateful, lahat na ng full of happiness. Kasi bago pa man matuloy itong bakasyon na to, ang daming challenges sa buhay ko. Isa na doon yung I was lost in my career and di ko na alam kung ano na ba talaga yung tatahakin ko. Charot. But now, see, I am very grateful that I am here now in my flight to Sweden. Charot lang, pero salamat sa palibreng pabakasyon. But seriously guys, I praise God for all these blessings. At ayan, nag-retouch nga muna ako bago i-enjoy yung flight ko. Ang cozy pala ng pa-international flight kasi may pakumot and all. And after 6 hours, finally, maglaland na yung airplane. Gosh, andito na ako sa Sweden. Ang OA, pero kakaiba talaga yung feeling guys. Yung parang mapapasigaw ka sa tuwa. Kakaiba talaga, as in, grabe. Welcome to Stockholm. Please remain seated and keep your safety belt on. After ko marinig yung welcome to Stockholm, dun na na-confirm yung utak ko na yes, andito na nga ako sa Stockholm. At bago ko kunin yung mga luggage ko, ay dumaan muna ako sa immigration check. Meron lang silang mga few questions like ilang araw ka mag-i-stay sa Sweden and kanino ka mag-i-stay. Then yung sagot ko sa ate ko and for 90 days only.
Yung moment na to, hindi ko na ma-explain yung nararamdaman ko. Basta ang gusto ko lang, makita ko na yung pamangkin ko, si Mason, si Kuya Franz, and si ate. Doon sa kabilang side. Oh, Jessica, finally! Ano sabihin mo? Ano sabihin mo? I love it! Nakarating ka rin. Yes, I'm proud of you, Ate Ika. Nakarating ka rin sa wakas. Umiyak ka? Umiyak, thank you. Good job, Tita Jessica. Good job. Hindi ako makapaniwala na andito na nga ako sa Sweden. Naisip ko lang na worth it lahat ng pinagpaguran namin ni Mama, pag-ayos ng requirements from Sorsogon to Manila, and worth it lahat ng prayers. Thank you for Ate Liza, Kuya Franz, Shane, Mother, Father. Thank you, Erica. Thank you sa mga kapatid ko. Thank you! By the way, hindi nga pala nakasama yung pamangkin ko sa pagsundo sa akin. Kaya naman, imimit na lang namin siya sa Denmark. See you there, Mason! Thank you for watching this video. See you on my next one. Hey do!